Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niya sina Maria at Marta. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahalin niyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, "Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag niya si Maria at binulungan, "Naririto na ang guro at ipinapatawag ka." Pagkarinig nito, ay nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, "Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Sinabi naman ng ilan, "Napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro?" Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. "Alisin ninyo ang bato," utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumampalataya ka, ay makikita mo ang kalulhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugos sa akin." Pagkasabi nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panglibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya," at nang makalakad siya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day. Hear what God has to say.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay life. Sa paglalakbay natin ngayong Kwaresma, unti-unti tayong inilalapit ng simbahan sa misteryo ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayong linggo, ipinapakita sa atin ang isa sa pinaka-makapangyarihang tanda ni Jesus, ang muling pagkabuhay kay Lazaro. Ngunit higit pa sa isang himala, ang kwentong ito ay isang malalim na paghahayag kung sino si Jesus para sa atin. Kaya ang salitang buod ng mensahe ng Ebanghelyo ay life, buhay. Nagsimula ang kwento sa isang masakit na sitwasyon. Si Lazaro, ang kaibigan ni Jesus, ay may sakit. Ipinadala ni na Marta at Maria ang balita kay Jesus, "Panginoon, ang iyong minamahal ay may sakit." Isang simpleng pakiusap, puno ng pagtitiwala. Ngunit ang sumunod ay tila hindi inaasahan. Hindi agad pumunta si Jesus. Naghintay siya ng 2 araw bago pumunta sa Betania. Sa mata ng tao, parang huli na. Pagdating ni Jesus, 4 na araw ng patay at nakalibing na si Lazaro. Maraming beses nating nararanasan ito sa buhay. Nananalangin tayo, humihingi tayo ng tulong sa Diyos, ngunit tila wala siyang sagot. Parang tahimik siya, parang nahuhuli. May mga sitwasyon sa buhay na parang patay na. Mga relasyon na nasira, mga pangarap na nawala, mga pagkakataon na hindi na mababalikan. At sa mga sandaling iyon, iniisip natin nasaan ang Diyos. Ngunit ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Meron siyang mas malalim na layunin kung bakit nangyayari ito o hindi nangyayari ang isang bagay. Pagdating ni Jesus, sinalubong siya ni Marta. Sinabi niya, "Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid." Ito ang panalangin ng isang pusong nasasaktan. Isang panalangin na puno ng pananampalataya, ngunit may halong lungkot. Sumagot si Jesus, "Mabubuhay muli ang iyong kapatid." At dito, sinabi ni Jesus ang isa sa malalim na pahayag sa buong Ebanghelyo. Ang pagkakakilanlan kay Jesus. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Hindi lamang sinabi ni Jesus na nagbibigay siya ng buhay. Sinabi niya na siya mismo ang buhay. Ito ang sentro ng mensahe. Ang buhay na hinaharap natin ay hindi isang bagay, ito'y isang tao, at siya ay si Kristo. Sa gitna ng kwento, may isang napaka-ikling talata na puno ng lalim. Umiyak si Jesus. Ang Diyos ay hindi malamig sa ating paghihirap. Hindi siya malayo. Nakikiisa siya sa ating sakit. Nararamdaman niya ang ating lungkot. Ito yung kagandahan ng ating pananampalataya. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi lamang makapangyarihan, siya ay mapagmahal at marunong makiramay. Pagdating ni Jesus sa libingan, sinabi niya, "Alisin ninyo ang bato." May pag-aalinlangan si Marta. Sinabi niya na may amoy na dahil 4 na araw ng patay at nakalibing si Lazaro. Ito ang isa pang realidad ng buhay. Minsan natatakot tayong buksan ang mga libingan ng ating buhay. Ang mga sugat, ang mga kasalanan, ang mga alaala ng nakaraan. Natatakot tayo na baka mas masakit kapag hinarap natin ang mga ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, makikita mo ang kalulhatian ng Diyos?" Inalis nila ang bato. Sinunod at
nakinig sila kay Jesus. At sumigaw si Jesus, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga ang patay. Ito ang kapangyarihan ni Kristo. Kapangyarihang magbigay buhay kahit sa gitna ng kamatayan. Ang kwento ni Lazaro ay kwento rin ng bawat isa sa atin. May mga bahagi ng ating buhay na parang patay na. Mga pag-asa na nawala. Mga relasyon na nasira. Mga bahagi ng sarili na matagal nang nakakulong. Ngunit ang tinig ni Kristo ay patuloy na tumatawag, lumabas ka. Lumabas ka mula sa takot. Lumabas ka mula sa kasalanan. Lumabas ka mula sa kawalan ng pag-asa. Ang Kwaresma ay panahon ng paglabas mula sa libingan. Sa libingan ng ating buhay, patungo sa bagong buhay kay Kristo. Ngunit may isang mahalagang detalye rito. Nang lumabas si Lazaro, siya'y nakabalot pa ng mga telang panglibing. Kaya sinabi ni Jesus, "Kalagan ninyo siya at pabayaan siyang makalakad." Sa ibang version, sinabing para siya'y makalaya. Ibig sabihin, ang buhay na ibinibigay ni Kristo ay nangangailangan din ng proseso ng paglaya, ng pagkakalag. Hindi sapat na mabuhay muli. Kailangan din nating alisin ang mga bagay na patuloy na nagbibigkis sa atin. Sa huli, ang ebanghelyong ito ay paanyaya sa bawat isa sa atin, maniwala sa kapangyarihan ni Kristo na nagbibigay buhay. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang ating sugat. Hindi mahalaga kung gaano katagal tayong nakalibing sa ating problema. Sa Diyos, laging may posibilidad ng bagong buhay. Sapagkat si Kristo ay hindi lamang guro o propeta. Siya ang buhay. Mga kapatid, ano ang mga libingan sa ating buhay kung saan tayo tinatawag ni Kristo na lumabas at tumanggap ng bagong buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa aming mga kahinaan at pagdurusa, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan. Tawagin mo kami palabas mula sa aming mga takot at kasalanan. Naway maranasan namin ang bagong buhay na nagmumula sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.